Magandang umaga, narito na ang PTV Balita Ngayon. Ikinalagod ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang paglalabas sa publiko ng arrest warrant laban kay dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ICC-O2P, na unang inisyu na confidential ang warrant noong November 6, 2025 matapos ang aplikasyon ng prosecution noong November 3 pero ngayon lamang ito sinapubliko kasunod ng ilang pagbabago sa sitwasyon. Ayon pa sa Chamber, may reasonable grounds din laban kay De La Rosa kasama ang iba pang co-perpetrators kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga umano'y ilang kaso ng pagpatay sa Pilipinas mula July 3, 2016 hanggang katapusan ng April 2018. Dagdag pa ng ICC-O2P, mahalagang hakbang ito sa patuloy na paghahanap ng hustisya at pananagutan sa mga umano'y krimen na ganap ng war on drugs. Samantala, alamin natin ngayon ang update sa Senado mula kay Sheila Natividad. Sheila? Gab, nakadeploy ngayon ang humigit kumulang 100 kapulisan sa labas ng Senado para mapanatili yung peace and order kasabay ng pagtitibo ng mga nagrarally na taga-suporta ng mga Duterte at ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inaasahan ding madaragdagan pa yung puwersa ng kapulisan na magpapatrolya sa paligid ng Senado sakaling magkaroon ng tensyon sa lugar. Pero kanina, nagkaroon naman na ng maliit na tensyon sa pagitan ng ilang nagpoprotestang taga-suporta ni Senador Bato at isang menor de edad na nagbibisikleta lamang sa labas ng Senado. Ayon doon sa nakausap natin na menor de edad, pinagsabihan umano siya ng ilang nagrarally matapos dumaan sa lugar kung saan sinasagawa ang pagtitipon at nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Samantala, inaasahan naman na maghahain din ng petisyong writ of amparo sa Korte Suprema si Atty. Ginny Bondoc bilang proteksyon umano para kay Senador de la Rosa sakaling ito ay maaresto. Ayon kay Bondoc, ang writ of amparo ay isang legal na remedyo na maaaring ihain ng sino mang nakararanas umano ng banta mula sa isang public officer bilang anyo ng proteksyon. Si Atty. Ginny Bondoc yung tumatayong legal counsel ni Senador de la Rosa at dagdag pa niya, maaari rin umano silang maghain ng writ of habeas corpus sakaling mapasa kami ng mga otoridad si De La Rosa. At yan muna ang ulat dito mula sa Senado. Balik muna sa UGAP. Maraming salamat, Sheila Natividad. Pinakikilos naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang buong pwersa ng Philippine National Police para sa pinaigting na pagtugis sa high-profile fugitives. Kabilang na dito ang negosyante na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Police Officer Gerard Dumlao III. Sa isang command conference, hinamon ni Remulla ang liderato ng PNP na gawing mas agresibo at proactive pa ang operasyon laban sa naturang mga pugante. Sa harap nito, aminado si Remulla na bukod sa geography ng bansa, hamon din ngayon sa information chain ng PNP ay ang mga pasaway na pulis. Kaya naman anya ay paigtingin pa ng DILG at pambansang pulisya ang nagpapatuloy na internal cleansing efforts laban sa mga pulis kalawag. Sa ibang balita, isang helpline ang inilunsad ng Department of Health para sa mental health ng mga estudyante. Ito ay ang Learners Telesafe Contact Center Helpline na may direktang koneksyon sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sa tulong nito, mas mabibigyan ng kalinga at dekalidad na healthcare ang bawat mag-aaral. Sa bawat tawag anya ay kanilang titiyakin na may katuwang sila tungo sa paggaling, kaligtasan at pagkakaroon ng panatag na kaisipan. Giit pa ni Angara, alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iparamdam sa mga mag-aaral na hindi sila nag-iisa at laging may handang makinig sa kanila. Bukod sa hotline, maaari ring umanong kontakin ang email, Viber at cellphone number ng Learners Telesafe Contact Center Helpline. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako si Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.